Masayang bati, mga Ophirians! Ito ang karugtong ng creation series na may pamagat na Serpent Seed. Siguraduhing napanood ang mga naunang video ng creation series para maunawaan itong kasalukuyan. Ang link para sa kumpletong playlist ay inilagay namin sa description. Ito ang mga katanungang masasagot sa video na ito. Number 1. Sino ang Serpent Seed? Number 2. Bakit napatay ni Cain si Abel? Number 3. Ano ang marka na inilagay kay Cain bago ito pinalayas? Number 4. Bakit naghintay si Adam na umabot sa edad na 130 years bago niya muling kinilala si Eve? Bago po tayo magpatuloy, may mahalaga tayong punto na nais linawin. Ang Ophirian heritage ay hindi naghahatid ng doktrina dahil hindi po kami sekta o relihiyon. Bakit namin inaaral ang Biblia? Dahil ang Biblia ay bahagi ng Hebrew heritage. Gusto naming makuha kung ano ba talaga ang nais iparating na mensahe, bakit sinulat ang Biblia. Ang interpretation namin ang inilalabas namin sa video na inyong napapanood. Magpapatuloy kami ngayon sa katanungang sino ang serpent seed. Para masagot dyan, kailangang pansining mabuti ang verse na ito. Pansamantala nating inalis ang nakaharang na salita ni Eve para lumutang ang sequence. Paraphrasing po ang tawag dyan. Buklatin po sa Genesis chapter 4 verse 4. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. Later, she gave birth to his brother Abel. Ipinakita ng talata na minsang nagbuntis si Eve, lumabas si Cain at si Abel. Dalawa ang bunga, meaning kambal sila. Ikumpara natin kung paano maglarawan ang Genesis kung hindi kambal. Ganito po ang style ng pagkakasulat ng Genesis kung hindi kambal ang inilabas. Sa Genesis chapter 29, makikita po natin yung the mothers of the patriarchs. Simula po kay Leah. So, Genesis 29, verse 32. And Leah conceived and bare a son, and she called his name Reuben. Sa verse 33 naman, and she conceived again, and this time, ang isinilang naman is si Simeon. Sa verse 34, and she conceived again, at ngayon naman, isinilang si Levi. Sa verse 35, and she conceived again, at ngayon isinilang si Judah. Pansining mabuti, bawat pagbuntis, isa ang sinasabing lumabas. Pero sa sitwasyon ni Cain at Abel, isa lang ang binanggit na pagbubuntis, pero dalawa ang sinabing inilabas. Nakuha niyo po ba ang point, ang comparison? Ngayon, huwag po nating kalilimutan ang binanggit sa sumpa na merong seed of the serpent at seed of the woman. Nangangahulugan na ang ama ng isa ay ang serpent at ang isa naman ay si Adam. Posible bang mangyari na magkaiba ang tatay ng kambal?
Sa puntong ito, kinailangan natin ang mas malalim na pagsasaliksik sa obstetrics. At ano ang ating natagpuan? Yes, posibleng mangyari na magkaiba ang ama ng isang fraternal twins. Ngunit paano nangyari? Repasuhin ulit natin ang Genesis mula sa perspective ng obstetrics. Matapos ang pagkakasala ni Adam and Eve, pinaalis agad sila sa garden. Karugtong ng pangyayari, kinilala ni Adam ang kanyang asawa matapos silang lumabas ng garden. Hindi sinabing naghintay pa si Adam na umapak sa kung anong edad bago niya kinilala si Eve. Dapat nating ikonsidera na katatapos lang kumain ni Adam ng prutas, ibig sabihin energized pa sila. Hindi pa tuluyang humuhupa ang epekto ng prutas. Parang nasa honeymoon stage ang mag-asawa ngayon. Sana huwag niyo pong lagyan ng malisya ang paglalarawan. Ngayon, paanong nangyari na ang binhi ni Adam ay napasabay sa binhi ng serpent? Dito papasok ang kaalaman mula sa OB, ang stage kung saan ang sperm cell ng lalaki ay mag-unite or papasok sa egg cell ng babae ay tinatawag na fertilization. Pagkatapos ng fertilization, makalipas ang 5 hanggang 7 araw, ang fertilized egg ay kakapit na sa bahay bata. Matapos kumapit ang fertilized egg, magsasara na ang bahay bata para wala nang makapasok na ibang sperm cell kahit muling makipagtalik ang babae habang nagbubuntis. Ngayon, mahalagang tandaan na may 5 hanggang 7 araw na nakabukas ang bahay bata habang hindi pa kumakapit ang fertilized egg. Sa loob ng 7 araw na yan, nangyari ang pagkilala ni Adam kay Eve. Naihabol ni Adam ang kanyang binhi bago magsara ang bahay bata, kaya nabuo ng sabay sina Cain at Abel. Yan ang pangyayari na nagpapaliwanag kung paanong naging kambal sina Cain at Abel pero magkaiba ang ama. Tinatawag yan sa obstetrics na heterofraternal superfecundation. Sa mga nagtataka at nagtatanong kung posible ba ang interspecies breeding? Yes, bigyan namin kayo ng halimbawa. Ang donkey at kabayo ay magkaibang species yan. Ngunit kapag ang lalaking donkey at babaeng kabayo ay nagmating, nagkakaanak sila at tinatawag na mule. Kapag ang lalaking kabayo naman at babaeng donkey ang nagmating, ang kinalalabasan ay hini. Mula sa example na yan, hindi imposible na ma-fertilize ng serpent ang egg cell ni Eve. Ngayon, sino ang naging hybrid human serpent? Simple lang, kung sino ang hindi kinilala ni Adam bilang anak, ay most probably siya ang serpent seed. Makikita ba yan sa Genesis? Yes. Dinadaan-daanan lang ang mga talata at hindi napapansin ang nilalaman. Sobrang napakahalaga po nito sa katuparan ng prophecies. Ito ang pinakaugat ng sinabi sa Matthew chapter 24 verse 7 na nations shall rise against nations and kingdoms against kingdoms. Ganyan siya kahalaga. Seed of the serpent versus seed of the woman. Simulan natin sa pagkumpara ng mga reactions ni Adam and Eve noong iniluwal sina Cain, Abel at Seth. Kailangan po nating isali si Seth dahil may konektadong information papunta kay Abel. Noong isinilang si Cain, ganito ang naging eksena. Genesis chapter 4 verse 1. Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Ano lang ang sinabi ni Eve? Nagkaroon daw siya ng anak na lalaki galing kay Lord. May sinabi bang nagmana si Cain sa image and likeness ni Adam? Wala. Red flag number 1 po yan. Malayo siguro ang itsura, kaya hindi masabi-sabi ni Eve na nagmana si Cain kay Adam. Kaya galing na lang kay Lord. Humilab ulit
Umiri si Eve, lumabas si Abel. Ngayon, speechless ang mag-asawa. Hindi sila makaimik. Napansin nyo ba sa Genesis kung may sinabi silang kahit ano noong inilabas si Abel? Wala po. Bakit kaya? Red flag number 2. Kung sa itsura ni Cain, sinabi ni Eve na galing kay Lord, bakit hindi niya sinabing galing din kay Lord si Abel? Sa sitwasyong ito, hindi na nila malaman kung ano ang dapat isipin. Tandaan na first time nilang makakita ng sanggol. Overwhelming situation yon para sa kanila. Mag-pass forward tayo sa eksena noong isinilang si Seth. Pansinin niyong mabuti ang pagkakaiba ng reaction nila. Sa Genesis chapter 5 verse 3, "And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image and named him Seth." Ang sabi ng talata, in his own likeness after his image. Nagmana daw kay Adam si Seth. Sa panahong ito, alam ni Adam na matagal ng panahon ang nakalipas mula nung nagkaroon sila ng serpent encounter. Sigurado siyang kanya nga si Seth. Ano ang sabi ni Eve? Genesis chapter 4 verse 25. "For Elohim has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed." Kung si Seth ay in the image and likeness ni Adam, ibig sabihin, ganun din si Abel. Dahil sinabi nilang kapalit ito ni Abel. Pansinin ang salitang another seed. So by elimination, ang kinilalang anak ni Adam ay si Abel at si Seth. So malamang si Cain nga ang serpent seed. Ngunit hanap pa tayo ng ibang corroborative information upang suportahan natin na si Cain ay hindi anak ni Adam. Ngayon, tingnan natin ang family tree ni Adam. Matatagpuan po sa Genesis chapter 5. Sa verse 1, nakasulat, "This is the book of the genealogy of Adam. In the day that Elohim created man, He made him in the likeness of the Elohim. He created them, male and female, and blessed them, and called them mankind in the day they were created. And Adam lived 130 years, and begot a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. After he begot Seth, the days of Adam were 800 years, and he had sons and daughters." Napansin niyo po ba? Nandun ba si Cain? Wala. Red flag number 3. Si Abel ay wala sa family tree dahil patay na nga ito. Ngunit, kumpirmado na anak siya ni Adam, sinabing pinalitan siya ng another seed sa pagkatao ni Seth. Ngayon, bakit si Cain ay hindi kasali sa family tree buhay naman? Huwag niyong sabihin na kaya siya inalis dahil sa kanyang kasalanan, na makasalanan siya. Ang family tree ay tungkol sa bloodline. Pairalin po ang logic. Hindi po yan tungkol sa kabanalan o makasalanan. Family tree is family tree. Utang na loob, huwag na pong lagyan ng kulay para gawing doktrina. Ang katotohanang si Cain ay hindi kasali sa family tree ni Adam, kasabay ang iba pang mga pangyayari mula sa garden ay malakas na pagpapatibay na si Cain ay hindi anak ni Adam. Kapag pinagsama-sama mo ang mga red flag na pinakita natin at binalikan mo ang nangyari kay Eve at sa serpent, lumulutang na hindi tinanggap ni Adam si Cain bilang biological na anak. Ngunit sa kabila ng lahat, wala rin namang palatandaan na kanya itong inapi or itinakwil. Likas lang siguro na mabait talaga si Adam at marahil alam niya rin na may pagkakamali din siya kaya nangyari ang lahat. Ngayon, bakit pinatay ni Cain si Abel? Marami sa inyo ang isasagot ay dahil ni-reject ang kanyang offering. Nakasenter po kayo sa offering. Hindi po kami kumbinsido dyan.
Doktrina po yan na nag-uugat sa misinterpretation ng Biblia. Hindi kasi pinapansin ang bigger picture at context ng mga pangyayari. Huwag pong umasa sa hermeneutics. Kailangan din ang praktikal na pag-iisip. Napakababaw po na dahilan ng pagkaka-reject ng offering para patayin ni Cain si Abel. Pwede niya namang ulitin na lang ang pag-o-offer. There is another side of the story na dapat nating i-consider. Kilalanin natin si Cain mula sa anggulo ng growth and development. Gamit po tayo ng simpleng psychology. Unahin natin ang relasyon ni Cain sa magulang. Alam ni Adam na hindi niya anak si Cain. Alam ng mag-asawa na dahil sa serpent, kaya habang buhay silang magdurusa. Nagsisisihan kaya ang mag-asawa ngayong nahihirapan na sila? Probably yes. Naalala nyo, kahit noong isinusumpa pa lang sila, hindi ba't nagsisihan na sila? Sinisi ni Adam si Eve. Sinisi naman ni Eve ang serpent. At ngayon, andyan sa kanila ang anak ng serpent. Hindi santo sina Adam and Eve. Ordinaryo silang tao kagaya natin. Sa tingin nyo, ganun kadali mag-move on mula sa kasaganaan papunta sa hard work dahil sa sumpa? Hindi kaya nag-aaway din sina Adam and Eve? At ngayon, kailangan nilang buhayin ang anak ng serpent na nagpahamak sa kanila? Ano kaya sa tingin nyo ang pinagdaraanan ni Cain kung ganyan ang sitwasyon na kanyang pinagmulan? Isang salita lang ang nararamdaman ni Cain noon, rejection. Nakakaramdam kaya si Cain na tila menos ang trato sa kanya? Yes, a serpent is wise and sensitive. Kaya nga, sabi sa Bible, maging madunong kayo gaya ng serpent. Sa puntong ito, pinaaalalahanan namin ang mga banal-banalan dyan. Huwag niyong iisipin na pinapabura natin at kinakampihan si Cain. Inilalagay lang natin sa tamang perspective para maunawaan natin paano nagawang patayin ni Cain si Abel. Ngayon, tingnan naman natin ang relasyon ni Cain at Abel. Isang realidad sa buhay ang tinatawag na sibling rivalry. Kasama dyan ang pagkompetensya ng magkapatid para sa atensyon ng kanilang magulang. Sa puntong ito, tila dihado si Cain. Kaya lalo siyang nagiging matapang, palaban at agresibo. Nagtatanim na ng puot si Cain laban sa kanyang kapatid na si Abel. Ngayon, naaayon ba sa Biblia ang ating analysis? Yes, yun ang sinasabi ng sumpa na magkakaroon ng enmity between the seed of the serpent and the seed of the woman. Ipasok na natin ang pangyayari noong nag-o-offer sina Cain at Abel. Ano ang resulta? Genesis chapter 4 verse 3. The Elohim looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. Dalawa po ang aksyon. Tinanggap muna si Abel. Ang pangalawang aksyon ay tinanggap ang kanyang offering. Tingnan naman ang kay Cain. Nireject si Cain at ang pangalawa ay nireject ang offering. Parang ganito lang yan. Kunwari may nagbibigay sa iyo ng isang regalo. Una mong tinitingnan ay ang tao na nagbigay. Kung hindi mo tanggap ang tao, hindi mo rin tatanggapin ang regalo. Maliban na lang kung materialistic ang tao. Kaso, ang Elohim ay hindi materialistic. Ang unang tinitingnan ng Elohim ay mismong si Cain, ugali niya at pagkatao. At dahil rejected si Cain dahil sa kanyang ugali at pagkatao, eventually, rejected na rin ang kanyang offering. So, ibig sabihin, ang rejection ay nag-ugat doon sa mismong ugali at pagkatao ni Cain. Dahil hindi siya katanggap-tanggap sa Elohim, kaya ang kanyang regalo ay hindi rin tinanggap. Ngayon,
Bakit pinatay ni Cain si Abel? Dahil sa rejection. Ang hindi pagtanggap sa kanyang offering ay isa lamang palatandaan na siya mismo ay hindi tinatanggap. So, sa tanang buhay ni Cain, puro na lang rejection ang inaabot niya. Kumbaga, itong pinakahuling rejection na nangyari, ang pinakasukdulan at sumambulat na ang mga kinikimkim niya. Lahat ng insecurity, jealousy, inggit, galit, awa sa sarili, at kung ano-ano pang mga negative emotions, isa lang ang naging outlet ni Cain. Yun ay ang pagpatay niya kay Abel. Sa pagpatay ni Cain kay Abel, nagkatotoo ba ang sumpa? Yes, natupad na naman ang sumpa. Sinabi sa serpent, I will put enmity between your seed and her seed. Maliwanag na ngayon na si Cain ang seed ng serpent. Isinumpa at pinalayas ng Elohim si Cain. Ang sabi ni Cain sa Elohim, kung sino ang makatagpo sa akin, ako ay papatayin. At ano naman ang sagot ng Elohim? Walang sino mang pwedeng pumatay kay Cain. At bago niya ito tuluyang pinaalis, nilagyan niya ng marka si Cain upang walang papatay sa kanya. Kung naaalala nyo pa ang kauna-unahan naming video, ginamit natin ang kwento ni Cain upang ipakita na merong ibang tao sa panahon ni na Adam at yun ang kinatatakutan ni Cain na papatay sa kanya. Ngayon, ano kaya ang marka na inilagay kay Cain? Wala pong sinabi ang Biblia. Kahit anong gawin nating halughog, wala po. Sa puntong ito, we would be very honest na ang pagtatalakay natin sa marka ni Cain ay isang hypothesis ng Ophirian hango mismo sa pagkatao ni Cain at sa mga context. Tandaan na si Cain ang seed of the serpent. Ano ang marka? Pinalutang at pinaigting ang katangian ng serpent kay Cain, gaya ng mata at balat. Yun ang marka. Katatakutan siya ng kapwa niya mga hybrids at walang mangangahas gumalaw kay Cain dahil sa kakaiba niyang itsura. Kaya, huwag kayong magtataka ngayon bakit nagkaroon ng mga Zuma, Galema at Medusa, yung mga mythology. Kahit dito sa Pilipinas, noon naalala ko sa mga comics, meron niya si Zuma at si Galema. Halfway to the truth po ang mga yan. Si Cain ang naging hari ng mga human hybrids pagdating niya sa lupain ng Nod. Paano namin nasabi? Basahin nyo ang Genesis chapter 4. Nasabi doon na nagtayo si Cain ng city. Ibig sabihin, nagawa niyang pagtrabahuin at manduhan ang mga tao. Mahabang panahon ang pagtatayo ng city, kung kaya nagkaroon si Cain ng 5 henerasyon habang itinatayo ito. Lahi na ni Cain ang pumapalit na populasyon doon dahil unti-unti nang namamatay ang lahi ng first couple. Anong klaseng lahi ang nanggaling kay Cain? Basahin natin. Genesis chapter 4 verse 19. Lamech married 2 women, one named Ada and the other Zillah. Ada gave birth to Jabal. He was the father of those who live in tents and raise livestock. His brother's name was Jubal. He was the father of all who play string instruments and pipes. Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of bronze and iron. Tubal-Cain's sister was Naamah. Sa Genesis chapter 4 verse 23, Lamech said to his wives, Ada and Zillah, listen to me. Wives of Lamech, hear my words. I have killed a man for wounding me, a young man for injuring me. If Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times. Paalala lang po, ang binabanggit po sa Genesis chapter 4 na Enoch at Lamech ay yung nanggaling sa lahi ni Cain. Huwag po kayong malilito, iba po yung Enoch at Lamech na galing sa lahi ni Seth.
Deklarado sa talata na ang lahi ni Cain ay mababangis. Parang napakadali lang sa kanila ang pumatay. May kakayahan silang gawin yun dahil technologically advanced na sila. Marunong na silang gumawa ng iron and bronze na sandata. Advanced na rin sila pagdating sa entertainment, lalo na sa music. Samantala, balikan natin si Adam and Eve. Kumusta na kaya sila? Bakit kaya ang haba ng pinalipas na panahon bago nasundan si Cain at Abel? Nadala ba si Eve dahil sa hirap ng panganganak? Tila hindi po yun ang rason. Ang paliwanag ay matatagpuan sa verse na ito. Genesis chapter 2 verse 24. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Titigan ang salitang one flesh o ang pag-iisang laman ng babae at lalaki. Yan ang pundasyon ng dahilan kaya matagal silang hindi nagkaanak. Linawin po natin. Paano nagiging one flesh ang lalaki at babae? Gumamit tayo ng simpleng biochemistry. Ang katawan ng tao ay basically made up of protein. So ano po yung mga basic elements ng protein? You have there yung carbon, hydrogen, oxygen, at nitrogen. Sa isang salita, protein. Yan ang basic molecular structure na tinatawag sa Bible na flesh. Nangyayari ang pag-iisang laman sa unang pagkakataon na kinilala ng lalaki ang babae at siya ay nagsali ng kanyang protina sa babae. May pagbabagong nangyayari sa reproductive system ng babae kung saan lahat ng kanyang egg cell sa mga darating na panahon ay may tatak na ng unang lalaki na kumilala sa kanya. Gumamit tayo ng isang halimbawa para madaling maintindihan. Kunwari, tawagin natin ang babae na si Petra. Unang nakasiping ni Petra ay si Pedro. Matapos ang nangyari, iniwan siya ni Pedro. Lumipas ang mahigit 10 taon bago naging asawa ni Petra si Juan. So, si Juan ang pangalawang lalaki sa buhay ni Petra. Ilang taon ang lumipas? 10. Ngayon, ang mga magiging anak ni Juan kay Petra ay maaari pa ring magtaglay ng traits galing kay Pedro na unang nakatalik ni Petra 10 years ago. Ano ang dahilan? Dahil naging one flesh si Petra at si Pedro noong sila ay nagtalik 10 years na ang nakalipas. Sa science, ang tawag dyan ay telegony. So, paano nangyayari itong telegony? May mga bagong research ngayon na nagpapakita na ang seminal fluid ng lalaki ay nagtataglay ng mga tinatawag na dsRNA or double-stranded ribonucleic acid at iba pang mga complex proteins. Kumakapit ang mga proteins na ito kapag pumasok na sa reproductive system ng babae, yung similya ng lalaki. Ang mga proteins ng lalaki ay nagiging active participant na sa genetic expression ng mga nabubuong egg cell ng babae. Sa madaling salita, itong mga proteins mula sa unang lalaki ay nagiging bahagi na ng bawat egg cell na ilalabas ng babae in the future. Yan po ang simpleng pag-uunawa sa telegony. Para sa may mga background sa molecular biology and genetics, ang telegony ay RNA-mediated non-Mendelian inheritance of epigenetic changes. The PIMID ID for that research is 206-26678. One research showed the presence of dsRNA in seminal plasma that may influence human oocyte development and therefore the offspring. PIMID number 2909374 through Genetic Frontiers. Balik po tayo sa layman language. Ang telegony ay hindi maitatanggi na tumutukoy sa one flesh or pag-iisang laman ng babae at lalaki sa oras na maipasok ng lalaki ang kanyang binhi.
Ngayon, baon ang kaalamang yan. Analisahin natin ang naging kalagayan ni Eve para masagot ang katanungan na bakit pinalipas muna nila ang napakahabang panahon bago ulit nagbuntis si Eve at isinilang si Seth. Noong ginamit si Eve ng serpent, ang proteins na pumasok sa katawan ni Eve ay may epekto sa kanyang reproductive system. Ang mga egg cell na ilalabas niya in the future ay magtataglay ng traits ng serpent. Ibig sabihin, kung siya ay muling mabubuntis ni Adam, tataglayin pa rin, maipapasa pa rin sa anak nila ang traits ng serpent. Sa madaling salita, defiled or kontaminado ang katawan ni Eve. Pero bakit hindi apektado si Abel? Kasi po, ang egg cell na naging Abel ay dati ng egg cell yun bago pa man pumasok ang proteins ng serpent. Ang apektado lang ng proteins galing sa serpent ay ang mga susunod na egg cell na ilalabas pa lang ni Eve. So, klarado po tayo dyan. Humigit kumulang 100 years ang pinalipas ni na Adam and Eve bago ipinagbuntis si Seth upang siguraduhin na malinis na ang katawan ni Eve. Ang posibleng dahilan kaya binigyang diin sa Biblia na si Seth ay own image and likeness ni Adam ay upang ipakita na si Seth ay hindi carrier ng serpent traits. So, ang sagot sa tanong na bakit napakahabang panahon ang pinalipas bago ulit nagbuntis si Eve para kay Seth ay upang siguraduhin na malinis na ang katawan ni Eve at hindi na apektado si Seth ng serpent proteins. Ito ay karagdagan ding patunay na ang asawa ni Cain ay hindi niya kapatid. Ngayon, bumalik tayo kay Cain. Bilang introduction na po ito sa tanong na bakit nagkaroon ng Noah's flood. Unahin natin ang genetic profile ng lahi mula kay Cain. Si Cain ay nagtataglay ng genes ni Adam dahil si Eve ay galing din lang naman kay Adam. Ang ama ni Cain ay ang serpent. So kung sisimplehan natin, si Cain ay kombinasyon ng genes mula kay Adam plus serpent genes equals Cain. Ngayon, ang asawa ni Cain ay galing sa corrupted genetic line ng first couple. Ibig sabihin, ang magiging anak ni Cain ay kombinasyon ng mga genes mula sa first couple plus Adam plus serpent equals Cain's serpent genetic line. Ang lahing nagmula kay Cain ay parang normal na tao dahil sa genes galing kay Adam. Ngunit, taglay nila ang serpent genes galing sa ama ni Cain. In short, sila ay mga reptilians. At sila ang tinutukoy sa sumpa na seeds of the serpent. Samantala, kung ikukumpara naman natin ang lahi na manggagaling kay Seth, ito ay pure Adam genes. Ibig sabihin, walang halo. Yan ang tinutukoy na seed of the woman. Ilalahad natin sa susunod na video ang isang mahalagang pangyayari na lalong nagpaganda sa itsura ng lahi ni Cain. Sila ay nagmukhang mga artista. Kasabay niyan ang paglago ng kanilang technology, music, and arts. Doon ito nangyari sa city na itinayo ni Cain. Sa kabila ng mga developments na yan, lalo silang nagugumon sa kasamaan. Yan ang inilarawan sa Genesis chapter 6, verse 5. The Elohim saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Elohim regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the Elohim said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created. Ang sinabi sa verse ay, naging masama daw ang mga tao.
Kung kaya nagsisi ang Elohim, bakit niya pa nilikha ang sangkatauhan? At sinabi niya na buburahin niya sa lupa ang sangkatauhan. Dito papasok ang istorya ni Noah at ang baha. Ang susunod na tatalakayin natin ay isang natatanging paglalahad na sigurado kaming hindi nyo pa alam at malamang hindi nyo pa naririnig mula kahit kanino man. Puputulin namin itong video sa mga katanungang ito. Anong kasamaan ang tinutukoy sa Genesis kaya magpapadala ng baha? Kasama ba ang lahi ni Seth sa mga taong naging masama? Ano ang nangyari sa serpent seed noong bumaha? Abangan niyo po lahat yan sa aming pagpapatuloy. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay sa serye na ito. Para naman sa mga bagong subscribers natin, welcome po sa ating channel. Ipinapayo namin na gamitin nyo ang playlist para tama ang pagkakasunod-sunod ng inyong pinapanood at hindi kayo maguluhan. Click nyo lang po ang Ophirian Heritage icon, then click nyo ang playlist at piliin nyo na lang po doon ang Creation Series. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians!